Bakit hindi nyo na dapat pinaparinig sa mga anak nyo yung kantang Tung 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 Sahur? Ito yung image niyan. Recently may nag-post kasi na nanay, yung experience sila nung anak niya. Yung anak niya kasi mahilig patugtugin yung Tung 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 Sahur. Lagi na daw nagigising ng 3:17 AM. Alas 3 ng madaling araw. At laging bukang bibig kapag nagigising, ginigising na daw siya ni Sahur. At one time pa nga daw, yung anak niya parang tulog, nakita niya, habang natutulog, parang hinahampas yung dingding nila, yung wall nila, habang binabanggit yung Tung 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 Sahur. Hinahayaan lang nila nung una kasi parang harmless pangbata lang naman Pero ano ba ang origin nito? Paparinig ko sa inyo yung short na lyrics ng kantang yan. If you say it 3 times, then Jesus you will call it to you. Pwede nyo pakinggan yung buo, masa-search nyo naman yan. Pero sabi doon, di ba? If you say 3 times, this creature will come to your home. So ano ba sinasabi ng Bible dito? Though wala namang specific na verse na wag kang makinig sa tung-tung-tung. Hindi. So i-apply natin yung biblical principle. Una, alamin muna natin anong origin yan. Saan ba nanggaling yan? Is it demonic? Should we avoid it? Lalo na kung Kristiyano ka. So ang origin or background niyang tung-tung-tung sahur, part siya ng Ramadan. Yung sahur, yan yung ginagawa ng mga Muslim bago magbukang liwayway ng Ramadan, yung pag-aayuno nila or fasting nila. And we know, no offense here, I'm just speaking truth, na they have false God and false gospel kasi tao lang si Jesus sa kanila. At anything na nag-glorify sa system na nag-o-oppose sa truth about kay Jesus Christ can open a door to demonic deception. Saying that these sacrifices are offered to demons, not to God. And I don't want you to participate with demons. Papaalala ko sa inyo yung kwento ni Saul at ni David para ma-remind din kayo kung bakit sobrang importante na nag-iingat tayo sa music na pinapakinggan natin. Kasi diba pag nagpe-praise and worship tayo, minsan napupuspos tayo ng Holy Spirit. Same way din yan kapag yung music na pinapakinggan natin rooted sa false worship or false God. It can invite unclean spirits. And whenever the harmful spirit from God was upon Saul, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the harmful spirit departed from him. So every time na nagpe-play si David ng music instrument niya, nada-drive out niya yung evil from Saul. So if music can drive out evil, then ungodly music can invite evil. So we're not here naman para maging legalistic or hindi naman natin ginagawa to para maging self-righteous or try to look holy. It's all about discernment. Lalo na kung Kristiyano kayo, everything is permissible but not everything is beneficial. Pero dapat kayo ang accountable sa mga ginagawa ng anak ninyo. Kasi si Satan, he can use innocent fun, di ba? Parang innocent lang to to deceive people. Hindi naman na-atake sa inyo yan na may sungay. Madalas ang atake niyan sa mga trending musics, viral dances. If the devil can't make you bow, he'll make you entertain what he has empowered. And as a children of God, we are in this world, but we are not of this world. Diba? Do not conform to the pattern. And don't take it face value, yung mga sinasabi ko, because my opinion, it doesn't matter. You go back to your scripture, study the Bible, and pray for discernment. God bless you all.